Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi, Alvin, at sa lahat po ng tagapanood At tagapakinig ng DZMM Teleradyo. Magandang gabi po. Hopefully po, aabot din si Senator Sergio Osmeña. Sila pong partner dapat eh. But hanggang 8:30, Senator Serge, alam mo na, pakibisan po ng konti, sayang yung oras. Unang tanong, ano ang aasahan ng sampay ng Pilipino kay Tito Soto sa Senadong ito, sakaling pala rin, although most likely, number 1 ka naman sa survey? Una sa lahat, yung pong mga bills, yung mga naging batas na ako ang panguhanahing may akta, yung principal authors or principal sponsors, kung mapapansin ninyo, meron hong mga development yan, dynamical legislation, like for example, the Dangerous Drugs Act of 2002, creating the Philippine Drug Enforcement Agency. Ako po ang principal author nun eh. Amyandahan. Meron po talagang dapat, ang trabaho po namin, tatlo eh. Mag-propose ng bagong batas, mag-amyenda ng mga dating batas, or magtanggal ng batas. Yes. And oversight also, diba? May oversight pa rin. Pero magtanggal, or magtanggal ng mga provision. Opo. Dito sa Dangerous Drugs Act, nakikita ko, in the last 6 years, medyo hindi maayos ang kompas ng takbo ng gobyerno dyan sa pinaglalaban nating illegal drugs. So, yung 4 major approach na tinatawag, which is enforcement, prosecution, prevention, and rehabilitation, iba-iba kumpas ang kasalukuyan. Parang kulang. At hindi tama ang kumpas. So, nakikita ko dito, dahil na-amendahan ko naman dito, Section 21, napalitan natin, iba hindi na pwedeng abusuhin ng mga abogado ng mga drug lord yun sa ngayon. Pagkatapos yung drug testing na walang kapaki-pakinabang, natanggal natin. Itong president, ang iniisip ko ngayon ay pinag-aralan ko ng 6 na taon dito ngayon, dito sa huling pagkakaupo ko, ay Presidential Drug Enforcement Authority na itong 4 major approach ay nakapaloob lahat. So wala na yung hindi katulad ngayon. Hindi, PIDEA pa rin ito, i-upgrade natin. Into an authority. Into an authority na kung saan meron silang supervision and control over the anti-illegal drug group of the different PNP, NBI, ganon. Hindi katulad ngayon, magkahiwalay. Kanya-kanya sila. Pagkatapos yung prosecution, wala silang say sa DOJ. Ang DOJ, kaaway pa nga nila kumisan. Nakakita ba yung nangyari sa alamang boys? Pero, at saka masama yung batting average natin sa drug cases. Ang laki ng percentage ng dismissed. So, yan ang tututukan mo? Oo, tututukan ang legislation yung una? First one, tapos yung prevention and rehabilitation. Sapagkat kahit ubusin mo lahat ng pusher, patayin mo lahat ng pusher, ubusin mo lahat ng droga sa Pilipinas, pag may addict o may drug dependent, hahanap yan ng substance to abuse. Correct. Magkakaroon na pusher. Sa ngayon nga, hindi na kailangan na pusher dahil mga prescription drugs na inaabuso. Kung gagawa siya ng paraan. Siyempre. Para mapagbigyan ng bisyo niya. Kaya kailangan ng rehabilitation. And right now, the DOH, who's supposed to be on top of the rehabilitation of the government, hindi nakatutok doon out of the 48 drug testing centers in the country, 13 lang ang accredited Yes. So, as a matter of fact, meron pa nga tayong napasok panukala na sa PhilHealth ngayon, pwede nang isama ang rehabilitation ng drugs. Pwede din. Because parang ailment din kasi. Pero bago umusan tayo, si Doris, kasi bago natin ipasok si Doris from Vigan. Nasa Vigan pala si Doris. Speaking of the drug menace or the drug problem, sabi ba, ibalik na natin yung death penalty sa mga drug offenders. What do you think? Yung pong, nung 9th Congress, ako po ang principal author ng reimposition of the death penalty. Pero originally, ang akin doon drug trafficking lang, lumawak nung pinagdebatehan na sa Senado at sa Kongreso. Sa ngayon, na-repeal nila nung 13th Congress naalis na. Ang pinopropose ko naman ngayon, meron nga akong final resolution sa Senado last year pa, o almost 2 years ago, is the reimposition of the death penalty for high-level drug traffickers. High level lang. Huwag naman yung bebenta ng 1-2 stick na marijuana, death penalty. Pero it doesn't mean hindi sila ikukulong. May kaso pa rin. Ang penalty lang. Yung penalty lang idagdag natin. I am for that. There is a resolution that is right now under the Committee on Justice ni Senator Coco Pimentel.
At gusto nga na italakay ni Senator Pimentel na nag-usap na kami. Kaya lang inaabot ng kampanya, so medyo mahirap na. Okay. Pasok natin si Doris Bigornia, pero Doris, bago ka namin tawagin at tinantay ka na ni Senator Tito Soto, siguro yung tanong, Tito Sen, sabi nila yung mga artista, walang kwenta yan dyan sa legislature. Pero bakit kayo number 1 sa survey? Hindi mo ba 1, 2, doon lang naglalaro? Where do you attribute that? Saan naling? Una sa lahat siguro, alam ng mga kababayan natin na ako lang ang senador na never late, never absent. As in wala? As in perfect attendance? Perfect attendance. Pati wala akong appeared after the roll call. Meron kasi mga iba na Pa-check lang. 3 taon, hindi rin na-absent pero may mga appeared after the roll call. Ikaw, pag may never absent, never late. So, alam ng buong na Senado yan eh. Alam ng mga media yun doon. Alam ng Senate Press. Alam din ng mga empleyado yun doon. So, lahat ng pinag-uusapan sa Senado, nung majority leader ako ng 3 taon at deputy minority leader ngayon, lahat ng dumadaan doon, alam ko. Dumadaan sa akin, pinag-aaralan ko. Yung mga hindi naman walang kwenta, kundi yung madali, hindi ko na masyadong inaabala yung sarili ko. Pero pagka medyo mga kontrobersyal, medyo may bibigat, medyo may laki ang impact sa ating mga pamilyang Pilipino, ay pinakikialaman ko. At siguro mapapansin ninyo, in the last 18 years na ako'y nasa Senado, 2 years sa Dangerous Drugs Board at 4 na taon sa Vice Mayor's office ng Quezon City, 128 laws, ang principal author ako and principal, lahat ito nakasenter sa Filipino family. Puro pampamilya lagi yung mga cause ko eh. Seatbelt law, itong huli ko, yung anti-drunk and drug driving. Pampamilya. Puro ang effect nito, pampamilya. Pati yung calamity fund, pati yung Fisheries and Aquatic Resources Code. Pati yung mga contraceptives na ayaw mo. Yung ang ayoko, yung sinasabi ng Supreme Court na abortifacient. May qualification naman pala yun. Agutin po natin ang mutya ng masa live from Vegan, Doris Bigornia. Doris! Hi partner, naririnig mo ba ako at nakikita? Oo, nakikita kita kulay orange yung damit mo, pero mabagal ha. Siguro yung lag time natin, 2 to 3 seconds, kaya huwag tayong magsapawan. Ililitin kita kung kailan ka magtatanong. Nakikita mo ba nakikita mo ba ako? Mamaya makikita mo si Senator Tito Soto. Si Senator Smenya inaantay natin eh. Pag may tanong ka, ililitin ko sa'yo. Meron ka na bang paunang tanong kay Tito Sen? Wala lang, gusto ko lang siyang kamustahin. Hindi, wala kasi ako partner na monitor din dito. Mabagal talaga yata ang padala namin. So medyo mahirap-hirap nga ng kaunti. Pero gusto ko lang malaman na itong, kasi yung sa TV Patrol kanina, nilabas yung sa kampanya serye natin, yung tungkol sa mga artista na naglipat nga sa politika. Ang tanong ko lang din kay Sen ngayon, sa dinami-dami na ng mga batas na ipasa mo at naipatupad mo na lahat ang gusto mong maipatupad, bakit kailangang maging senador ulit si Tito Soto? As I said earlier, kaya ang legislation kasi dynamic. Yung Dangerous Drugs Act of 2002, masyadong complex yun. Because this is a complex crime. We're handling a complex crime. This is the only crime where the criminal is a victim and the victim is a criminal. Ito yung problema ng illegal drugs. No? Kailangan talaga i-upgrade natin to eh. Hindi ito basta gano'n na lang, natapos nun eh. Kailangan talaga to dynamic. Gumagalaw ito at bumabagay sa takbo ng panahon. So isang bagay yon at siguro naman alam nila na ako talaga ang principal na tumatalakay dito nung araw pa man hanggang sa ngayon. So isang bagay yon. Pagkatapos meron ako mga naiwan na pending eh. Na hindi na-aprobahan itong Hindi na-aprobahan eh. Katulad ng 14-month pay. Para sa mga empleyado. Ako gusto ng mga kawalan. Kasi alam ko na ang 13th month pay, mga pamilyang Pilipino nga eh. Mandatory yun, 13 mandatory yan. Nasa batas yan, presidential decree nung araw yan. Pero yan, binibigay Christmas bonus eh. Oo nga. Itong 14-month pay na iniisip ko, June ito. Gitna. Para gitna. pang-enroll
pan-enrollment, pan-tuition. Okay. Pandagdag sa So, enrollment. sinasabi mo, ima-mandatory din natin dapat ang 14th month pay. Dapat. Naku, aangal mga negosyante. Hindi siguro. Marami sa kanila nagbibigay na talaga eh. Ganun. Oo, ang mapipilitan dito, tayo sa gobyerno at saka yung mga hindi may qualification din naman eh kasi kung makikita naman na hindi mo kaya exempted ka pareho ng batas ngayon. May exemption. Yung presidential decree ngayon may exemption eh. Kung hindi mo talaga Kung hindi kaya, mo kaya, makikita naman sa sa lugi ka. But you have to prove it. Yes. Yes, hindi yun Yeah. automatic. So, Ganun pa rin tong bill ko na to. So, yun, may mga nakapending pa ako, mga ilang pa ron, medyo madami-dami. Dala sige ko po. nga sana pa. Hindi, balikan Kaya mo lang, natin nakakain mo, si Doris, ha? Baka may tanong pa si Mutiana Masay. Doris, may follow-up question ka ba? Akala ko namang itatanong mo kay Tito Sen is, sa dinami-dami ng artistang tumatakbo, hindi naman po sila lahat, wala talagang ganito o walang kakayahan na maging mambabatas. Doris? Alam mo, gusto ko sana nga yung itanong, partner. Kaya lang, maliwanag naman ang magiging sagot dyan ni Tito Sen eh. Yung mga tumatakbo na mga artista o yung mga tumakbo na dati pa, meron naman ding nagawa yung iba. Di ba? At hindi naman din daw natin dapat kumbaga ikahol yung mga yan na artista lang sila. Pero ang sa akin nga, hindi ba naman sayang yung pagboto natin sa mga artista na base lang dahil nga sa kanila, meron na silang undue advantage, kumbaga, dahil kilala na sila. Nakikita mga pagmumukha nila day in and day out sa television. Naririnig sila sa radyo, yung mga ganyan. So sa akin, ano pa ba, ngayong 2016, ano pa ba ang pwedeng bagong ihain ng mga artista na yan? Kasi meron tayong mga naiisip talaga na yun na nga, sila yung silent. Majority kasi silent kasi wala talagang nagagawa. Okay. Pasagutin natin si... Sa totoo lang, mayroong artista hindi nabilong sa kumilid silensyo, ha? I can only speak for myself, ano. So, ang pananaw ko, no, at ilalahat ko yung nasa loob ko para alam ng lahat, ano. May disadvantage din yan. Pag tinignan mo ang records ng COMELEC mula nung araw, noong 1992 pa hanggang 1987 pang records eh. Tignan mo yung mga national elections, kahit mga local elections, ang daming artistang natalo. Hindi na. Malaki ang percentage ng natalo. Pag inisa-isa mo yan, tingnan mo kahit doon sa 1992 namin na senatorial. So hindi porket artista, sikat. Hindi, may disadvantage. Alam mo kung anong disadvantage? Kilala ka ng tao. Kilala asawa mo, kilala kung hiniwalayan mo asawa mo, kilala niya ako. Ilan ang anak mo, kung ilan ang girlfriend mo. May disadvantage ha, hindi lang advantage. Kilala kung ikaw ay masama ugali mo, hindi, mga fans, alam nila lahat yan eh. So meron ding disadvantage at that point, ano. Ngayon, ang pinakamaganda siguro na masasabi ko naman is, mas maganda siguro, hindi lang artista, kundi celebrities or kilala sa isang lugar. Mas maganda, mag-try ka muna sa local. Magpakita ka ng performance, kahit barangay captain or konsihal, or pag nakita ng mga tao na hindi ka lang basta sikat pala, may bubuga ka naman pala, di pwede. Hindi pa. Pag sumalang ka sa national level, maganda. No, but when you're May there, performance ka. when you're there, dapat siguro nag-aaral ka rin. Hindi lang tatahimik ka lang doon. Ay, hindi pwedeng hindi ka mag-aaral. Oo, mag-aaral ka. Research is continuous. Talagang kailangan. Nung ako'y maging vice mayor ng Quezon City, minaster ko yung parliamentary procedures dahil 24 na konsyal. Kasi ikaw yung taga-baston. 14, abogado. Pag hindi mo kabisado yung rules, Mapapaya ka baka mapasubo ka. Kaya, ayun, siguro, yun ang mga naging background ko. At saka pagtungtong ko ng Senado noong 1992, merong ako may mga umalalay sa akin, mga nagtuturo sa akin nung araw, si Catherine Tolentino, Tony Gonzales, Ante Maceda, mga expert Romulo, Patikan, Pitanyada, yun ang mga kasabay ko eh. At saka talagang sinubukan nila ako kasi noong 1992, then number 1 nga ako. I still hold the record up to now in the Senate na ako lang ang nag-privilege speech na 22 nag-interpellate. Anong batas yun? Yung creation ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kauna-una ang privilege speech ko, 22, interpellate ako, sabi sa loob-loob nila Manong number 1 ka, tingnan natin kung kaya mo. Parang gano'n. So, noong 1992, number 1 na rin kayo? Opo.
Sige. Doris, susan tayo ha. Kung tatawagin ulit kita maya-maya ha. Ano ang stand mo sa issue nung China? O di ba tayo, meron na namang structure doon, may mga barko na naman daw aligid doon, may isang atol na naman atang sinakop sila. Parang binabastos naman tayo. How do we deal with this China? Sa akin, ang pananaw ko dyan, two-way approach. Tuloy natin yung international diplomatic approach na baka madaan pa doon. At pakiusapan, yung mga ambassador naman ng China, nakausap ko, mahusay kausap eh. So, kaya yun. But then again, on the other hand, dapat medyo medyo handa tayo defensively. Hindi porque maliit na bayan tayo, wala tayong ibubuga. History will speak for itself. Nung araw, ang Mongolia, sinakop ang halos buong Europe. Pati China, pati Russia. Ibig sabihin, basta handa din tayo magproteksyon para sa ating sarili. Kaya nga, sang-ayon ako dun sa modernization ng Armed Forces of the Philippines na pagbili ng mga bagong aeroplano. Wala tayong bubuga sa dagat eh. Pero pag air, meron tayong ilalaban doon at may laban tayo sa kanila dahil malayo sila manggagaling. Okay. So, two-way approach. Okay. Galing ka sa showbiz, as a matter of fact, sa showbiz ka pa rin ngayon. Same-sex union / same-sex marriage. Yung same-sex union or same-sex marriage, sa akin, naniniwala ako doon sa kasabihang live and let live. So, bahala sila. Pero, huwag mong ililegalize. Kasi once na ginawa mong batas o nilegalize mo, medyo sasagasaan mo yung mga relihiyon, mga iba't ibang relihiyon. So, same-sex union, perhaps, sabi ko nga, live and let live. Dami tayong kaibigang LGBT. Pero, huwag nating gagawing batas. Dahil oras na ginawa mong batas yan, sinagasaan mo yung beliefs, religious beliefs ng maraming sektor. May mga text po tayo si Dodge ba nabigyan nyo ng text para may may babasahin. Paki-forward sa kanya iba. Sabi ni Bang Yakuna, Manong Alvin, pakisabi mo kay Tito Sen na sa kakapirma lang na SSL merong 14-month pay doon para sa mga government employees. Pero kung gusto niyang dagdagan ng 15-month, di pwede rin. No, but these are for the government. Paano sa private? Ang totoo nun, tinalakay na nga kasi yung aking 14-month pay na yun at parang ini-incorporate nila doon. Pero hindi panglahatan eh. Hindi panglahatan yung nasa SSL. Okay. Sa pangtanong, kapag na-disqualify si Senator Poe, actually may narinig na ako nagsasabi, may decision na raw. Narinig mo ba yun? Na-disqualified daw? Wala pang balita. Narinig mo rin, Narinig ko rin. Saan siya dadamputin? Nilipat ba siya sa LP? I don't think Nationalist People's Coalition. Ano mangyayari sa inyo pag na-disqualify? Yung leadership namin, nung kausapin namin at pinag-usapan namin, isa sa mga antigo naming advisor. Nung tanungin siya, paano pag na-disqualify? Ang sabi niya, at ako'y naniniwala sa sinabi niya, di wala tayong Pangulo. Lagi naman walang Pangulo ng NPC. We have been the largest political party in the country since 1992, but we've never had a president. The presidents need us. We do not need them. Hindi, gano'n na. As far as politica is concerned, because marami kami. Right now, we have 2,500 re-electionists nationwide. Kung hindi kayo pwedeng baliwalain. 4,000 kami na tumatakbo na members. Hindi po sinong susuportahan nyo nun? Kung halimbawa lang, theoretical, malaglag si Senator Poe. Mag-zona libre kami sigurado. Hindi kayo makapanya formal. Katulad ngayon, yung sinasabi nila. Akala nila, merong statement na ina-attribute sa akin na sinasabi ko raw, umalis yung mga kapatid. Hindi sila makakasuporta kay Grace and Kechis. Ang sinasabi ko, kung hindi kayo makakasunod, mag-leave ka. Mag-leave, not resign. Magkaiba yung leave of absence. Oo, iba yung mag-resign. Hindi ko sinasabi mag-resign. Na-misinterpret na nga eh. Kasi sabi mo kasi leave. So, ang leave, alis. Take a leave. Take a leave of absence. Take a leave ang ibig ko sabihin. Medyo hindi naintindihan yung English ko nung iba. Balikan natin Tito Sen, balikan natin si Doris. Doris, may naipong ka na bang tanong dyan para kay Tito Sen? Natatakto kami na. Wala pang dumarating na mga text messages sa akin, pero nais ko sa... hindi ko alam kung natanong mo na yung sa issues, partner. Kasi kaugnayan ng kakadiskusyon nyo lang tungkol kay Grace po. Ano ang stand ni Senator sa same-sex marriage? Nasagot na niyo yung same-sex marriage, partner. Huwag lang isa batas.
okay, siguro okay. Okay, and ano pa ba ang hindi natin, divorce, meron na rin siya? Wala pa, divorce. That means Medyo may kahirapan yan. Yan medyo debatable yan. Kasi again, marami tayong sasagasa ang mga religious beliefs yan eh. Kaya I will not be able to support that. Although, syempre sa showbiz, marami nangyayaring ganun eh. Although kayo, of course, ni Mabel, talagang through thick and thin. 47 years ang anniversary. 47 years, diba? Pero sa palibot nyo, nangyayari yun. So, it's a reality. Hindi sila magkasundo. Hindi ba pwedeng, ay huwag na natin pilitin kung hindi na talaga uubra. Merong annulment eh. Merong annulment sa atin yun eh. Merong annulment sa baka maging magastos din yung divorce. Siguro, I will support a debate about it. Pwedeng pag-usapan. Okay, sabi ni Petilazo na QC, bakit hindi ka sumali sa BINA investigation? Sobrang sinasabing anomalya doon. Hindi ka nga naman sumali doon? Una, hindi ako member ng committee. Okay. Hindi ba pwedeng mag-barge in? Alam mo, mahirap makialam sa ganun, na baka mapagbintangan ako na kumakampi, o baka mapagbintangan naman ako ng nakikiparel. So, hindi naman ako kailangan doon eh. No, so that's the real answer eh, sa akin eh. Hindi naman ako kailangan dun eh. Ba't ako magpa-participate? Hindi naman ako member. Akala ko kasi pag senador ka, pwede ka lang mag-barge in. Pwede ka makialam kung gusto mo. Yung first meeting nga, yung first hearing nga, umattend ako, di ba? So pwede naman. Tapos kung makita ko na, teka, ang ibang klase ang dating nito. Investigasyon, ayoko na. Okay. Sabi ni John, ang QC, I don't think anybody knows the attendance record of the senator. Siya na po na sabi, ayaw umabsent po niya. Paano pag bumabiyahe kayo sa abroad? Hindi ko tinatapat. Okay, pag-recess or kahit break. Pag-recess o pag-break, okay lang. I can appear on TV nga. Okay. At Senator Soto, pwede po bang ibaba na sa 12 years old ang mga batang nagkasala na pwede ikulong? Dahil marami na po mga batang nasasangkot sa nakawan, rape, etc. Sabi ni Roda Libuno. Ang gandang binanggit na yan kasi nagawa ko na eh. Kung kunti nakakaalam na amendahan na namin yung Justice Juvenile in Juvenile Yung kay Senator Pangilinan? Oo, naiba na namin. Kaya dapat magkaroon ng information dissemination kung sino mang kinaukulan sa ating gobyerno na ipaalam sa mga pulis, sa mga prosecutors na hindi na ngayon 12 na. Naibaba namin sa 12 years old. Especially pag major crimes. Nung araw kasi ganito, yung below 17, ang mangyayari, pag kami ginawang krimen, major crime, tiniturn over sa DSWD. Antayin mo. Tapos pagka merong discernment at saka pwedeng ikulong. Right. Ngayon baliktad, hindi na. Kailangan, kulong ka muna. Kailangan patunayan na wala kang discernment ng gawin mo yun. So, kulungan niya, hindi sa regular na kulungan. Kasi minor nga yun eh. Merong nandito sa batas ngayon. Kung gusto mo, mapasahin ko sa yung, sa matter of fact, tinanong kasi kanina eh. Tinanong ba? Sa programa ni habang hinahanap mo, malalaman ito Republic Act 10630. Ako po ang principal author nito. Which says what? Pagkat sinabit ko dyan, ang original sinabit ko, 9 years old and below eh. So, itong, 9344 Juvenile Justice Welfare Act, na amendahan na po namin yan ng Republic Act 10630. Ang Section 20, maliwanag, sinasabi. One of the amendments was addition of Section 20A, which changes the age of criminal liability to when a crime is committed by children 12 to 15 years old, is serious crime. The offender shall be mandatorily placed in a special facility within the youth. Bahay Pag-asa, ganyan. Pero hindi na pwede yung pakakawalan or dadalhin sa tawag dito sa DSWD kagad. Hindi na. 12 years old and below, yes. Pero 12 years old up. Kulong muna, patunayan na wala kang discernment. Sige, babalikan pa natin si Senator Tito Soto. Si Doris ata may mga tanong na rin doon. Pero Doris, I need to pause for a commercial gap. Sa ating pagbabalik, sasagutin ni Tito Soto yung tungkol sa National ID. Pabor pa siya doon. Two-party system. Dynasty Bill. Ano-ano pa. Sandali lang po. Konti lang po. Sa ABS-CBN TV Plus, isang bayan na todo-todo na may sa cinema at party sa todo-todo na balitaan at Bisita po natin, Senator Vicente Soto III. Ayan, nagpapa-re-elect po ito. Balik natin si Doris, maubos yung oras natin. May mga tanong din si Mutya ng Masa na Sabigan. Sayang yung feed natin, Doris.
putol. Hindi naririnig ko na may... Yes, partner, meron nag-text Ayan. dito si Lee ng Antique. Ang sabi niya, hindi, andito na ako. Ayan, okay na? Tuloy mo na. Okay. Alright. From Lee ng Antique, sabi niya, good evening sa idol na Senador Soto. Tulad ng malaking puno, ang main roots at di mga maliliit na sanga ang unang utasin. Paano ka kaya matutulungan upang mapadali ang malalaking drug lords? Salamat, more power, Senator Soto. Sabi yan ni Lee ng Antique. Mahalaga dito yung gamitin ng gobyerno ngayon. Yung isa sa mga pinasok ko na provision doon, yung conspiracy. Merong provision on conspiracy sa Dangerous Drugs Act. Ang pinakamahirap kasi, mahuli mo ang big-time drug trafficker na nagbebenta. Imposible mo mahuli yun eh. Hindi hihipo yun. Pera-pera lang ang dumadaan dun eh. So, through conspiracy, pwede natin madali yan. Kaya nga, ang magkakatalo yan talagang dapat all out ang gobyerno. Doon sa sinasabi kong 4 major approach. Pero sa issue ng conspiracy, kinalulungkot ko na hindi nagagamit pa ng gobyerno yan. Doris, may follow-up ka pa? May isa pang tanong na lang, partner, kumamarapatin mo from Mercy Bibat ng Canlubang, Laguna. Bakit di po kayo nakitandem kay Grace po? Hindi ka raw nakita. Ibig niya sabihin siguro, yung magkaalyado sila, di ba? NPC. Ibig sabihin parang Soto. Siguro, segue na tanong, may ambisyon ka ba? Wala po eh. I do not have the fire in the belly kung sinasabi. Ilang beses na po ako naalok na maging running mate. Tayo mo. Halos, hindi lang ho itong mga tumatakbo ngayon, pati mga tumatakbo dati, kahit si nasirang Raul, Rocco, naalok din ako eh. Hindi ko, ang tingin ko, mas pakinabang ako sa bayan dito sa pwesto ko ngayon na senador eh. Effective ako dito eh. Bakit ko hahangarin yung dahil sa posisyon lang? Kung hindi naman ako magiging effective, dito na. But never say never. I doubt it. I'm seriously thinking of retiring after 2000. Retire na agad. 2022 eh. Okay. Oo. Doris, meron pa? Sabi mo kanina, magsasalita siya tungkol sa National ID System at two-party system. Ano kaya ang Okay. kanyang stand doon? Ayan, dalawa yan. Natin said. National ID. Yung National ID with proper safeguards, okay sa akin yun. Okay. Doon sa... Two-party. Kasi sa akin natin party. Alam mo, yung pong pagkakabalangkas ng ating konstitusyon, kasi nakaporma tayo into a parliamentary form of government eh. Yung po ang alam ko eh. Nung basahin ko po yung nakaraan na pinagdidebatihan nila nung araw, talaga nakaguhit po ng papunta sila ng parliamentary form of government. Tapos, nung magbotohan, 1 o 2 boto lang nagkatalo, naging presidential. Nung gawin nilang presidential, nakalimutan nilang balikan yung mga provisions doon ng multi-party. Kaya hindi angkap eh. Payag ako doon sa two-party system. Okay. Pero kaya lang, ang problema dyan, gagalawin natin ang konstitusyon. Sa ngayon, hindi po ako payag sa charter change. Mas gusto ko po yung CHA, katsa, character change. Yun po ang kailangan natin. Character change, hindi charter change. Pagbigyan natin yun sa tweet naman, wala pa ako nababasa sa tweet kahit isa. Sabi ni Ronald Soriano, iba pa rin ang appeal ni Tito Senzama sa estilo ng escalera swag. Mabuhay pa eskalera. Tapos ito si Francis Husayan, buboto ko si Soto, siya ang tunay na senador ng pamilyang Pilipino. Yun po slogan niya. Tapos ito controversial. Maraming laging nagsasurface. Miko San Victores, pakitanong mo dyan kay Tito Soto kung totoo na ginamit niyang posisyon para pakialaman ang Pepsi Paloma case. Alam mo pala, pag nagbabasa ako, naririnig ko palagi yan. Naririnig ko rin yan eh. Una, 1987, 1988 ho ako naging vice mayor eh. Matagal na ho wala yung kwentong yun. 1982 po yung kwentong yun eh. So wala akong pakialam ako doon sa issue na yun nung araw. Tsaka nung araw mo yun,
para ho sa kaalaman ng lahat, pinakamaganda na, banggit ninyo yan eh. Yeah, para you malinaw. know, ano ho yun eh, gimmick ho ni Ray de la Cruz yun. Oo, yung manager, no? Oo, Manager, gimmick ko yun. sumakablang buhay na manager. Oo, hindi ho totoo yung sinasabi na kaya pinagtangkaan nila na magkaso sapagkat dinira sila ng libel ni Vic at ni Joey. Dinimanda sila ng libel kaya pinagtangkaan nila na balikan ng kaso.